What's up guys and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay magre-review po tayo nitong Challenger SBC na 10 kVA na servo motor control system na full automatic AC voltage regulator. So ginagamit po ito guys para ma-maintain yung ating voltahe ng ating current. Yan. So ginagamit po ito sa pambahay, pwede rin sa sounds. Kadalasan ginagamit to sa sounds mga guys. Yan. In case mababa yung inyong kuryente sa inyong lugar, so yung output niya steady pa rin into 220. Kung malakas naman yung kuryente ninyo is i-drop naman niya into 220. So regulator pa ito guys, automatic regulator kasi meron po siyang motor control. Yan. So brand name ito guys ay Challenger. Yung modelo niya ay SBC 10 kVA. Yan. So servo motor control system with full automatic AC voltage regulator. Ayan. So sa front panel niya guys, nandito yung kanyang display. Nandito yung kanyang power switch. Naka CB type na po siya. Yung kanyang switch dito guys ay ito. Ito yung nakalagay. 400 ampere. Yan. Sa back portion guys, papakita natin. Ito yung sa back portion guys. Ayan, makikita natin dito, mayroong nakalagay na input. So 150 to 250 volts. Yan. Meron siyang 110 volts na output. Tapos 220 volts na output. Yan. So kadalasan dito sa Pinas ay 220 volts yung ginagamit natin. Yan. So input. Ibig sabihin ng input guys, galing sa ating kuryente. Yan. Sasak natin to patungo sa ating kuryente. Output guys. So, mostly, yung output nito, nilagyan natin ng outlet. Yan, patungo na sa ating mga gamit, gaya ng amplifier, kung ano yung gamit natin sa bahay. Yan. So, ito, wire yung gamit. Dito sa taas, guys, pwede na natin magamit dito sa outlet. Pwede tayo gagamit dito ng plug. So, meron siyang output na 220 volts. Yan, tatlo yung output na plug type. Meron din siyang plug type dito na guys na 110 volts. Ayan. So ito yung sa likod niya mga guys. Yung back portion ng Challenger 10 kVA. So pasilip naman natin guys yung kanyang laman. So ito naman guys yung kanyang laman ng Challenger SBC 10 kVA na EVR. Yan. So, nandito yung kanyang display. Ayan. Nandito yung kanyang pinaka main switch. Ayan. Makikita natin dito guys, yung kanyang pinaka input and output plug. Ayan. Dito sa baba, yung kanyang connector. Ayan. Tapos, ito yung kanyang servo motor, yung adjustment. Ayan. Tapos yung kanyang pinaka transformer. Ayan, malaki yung kanyang transformer guys. Tapos pure copper yung gamit. Malaki yung gauge na wire na ginagamit. Ayan. So hindi natin matrace kung anong number yung wire kasi wala tayong pangsukat ng wire dito. Ayan, ito yung kanyang servo motor. Mag-a-adjust po ito sakaling bumaba, pataas yung ating kuryente sa ating location. Yan. Yung wire na ginamit guys, makapal. Yan. Tapos, pure copper yung gamit. Yan guys. Ito yung kanyang pinaka-wiring. Meron siyang maliit na transformer. Meron po siyang relay. Tapos, yung kanyang pinaka-EVR regulator circuit board. Yan. So, ito yung pinaka main control guys ng EVR. Ito yung nagbabasa ng kuryente kung mababa, kung mataas.
Tapos, dadaloy yan dito sa motor, kaya siya iikot. Yan. Yan. So, ito guys, ni-review natin para may pakita natin sa ating viewers para meron kayo idea sa ganitong klase na Challenger SBC 10 kVA. Yan. Susukatin natin guys yung pinaka-transformer. Yan. So, meron tayong metrosan dito guys. Pasilip natin. So, mauna tayo dito guys sa pinaka-casing. Yung kanyang lapad ng casing guys, meron po siyang 16 inches and 1/2. Yan, ito yung haba niya. Galing likuran, patungo dito sa harap. 16 inches and 1/2. Yung kanyang height mga guys, ng kanyang casing ay around 9 inches. Ayan, 9 inches kasama na yung kanyang pinaka rubber feet. Ayan. Tapos yung kanyang lapad guys dito sa harap. Yung lapad sa harap tsaka likuran ay parehas lang yan. So yung lapad niya ay 11 inches and 1/2. Ayan guys. So yan yung diameter ng kanyang pinaka casing ng Challenger SBC 10 kVA. Dito naman tayo guys sa kanyang transformer. Yan, ito yung pinaka-transformer niya. So, yung kanyang height, meron siyang height na 4 inches. Yan, 4 inches yung kanyang height sa kanyang toroidal transformer. Yan. Tapos, dito sa kanyang lapad mga guys, silipin natin. Yan, dito tayo, sukat sa kanyang motor. So, around 9 inches and 1/2 yung pinaka-diameter nitong transformer na to guys. Yan. So, malaki po ito guys. Tapos, mabigat. Yan. So, ito yung kanyang carbon brush. Yan. So, hindi natin naayos ito kasi mayroong problema yung kanyang board. Yan. So, tinignan natin sa online. So, walang replacement na spare parts. Yan. Naka-SMD kasi guys. Hirap i-trace yung sira. Yan. Tapos, yung gamit lang natin ay soldering. Wala tayong hot air. Wala tayong pantanggal ng mga SMD na IC. Dahil kapag ipilit natin yan sa ating soldering, masisira yan. Yan. So, mas mainam gamit talaga ng hot air. So, ito lang yung video guys. Pinasilip natin yung Challenger SBC 10 kVA na AVR. Automatic Voltage Regulator. Yan. Kung gagamitin natin to sa sounds mga guys, kayang-kaya lang po nito yung 4 na power amp. Yan. So, 2 kilowatts na power amp. Kaya lang po ito 4. Tapos, mga processors. Yan. Maganda ito gamitin. Lalong-lalo na sa mga pang-service natin. Kung nagsiservice tayo ng sounds, mas mahina meron kayo nitong AVR. So, itong 10 kVA is pwede na sa mga simple events, sa mga sounds natin. Para protection sa mga gamit natin guys. In case mababa yung kuryente sa ating siniservisa na lugar, ay steady yung kanyang output na 220 volts yung output. Tapos kung malakas naman yung kuryente, yung siniservisa natin na lugar, ay idadrop naman niya into 220 volts yung output patungo sa ating mga gamit sa sounds. So yan guys, yung video natin about dito sa Challenger SBC 10 kVA na AVR. So, maraming salamat guys. God bless. Ingat.